Pag-aaral po natin ngayong gabi ay tatapusin po natin yung ating pag-aaral tungkol sa Mission 316. Pinag-aralan natin nung pangalawang Sabado nung nasa Japan kami, yung tungkol sa buhay ni Nicodemus, paano ang naging misyon ng Panginoon sa lahat ng tao. At isa sa nagbigay ng halimbawa ay si Nicodemus. At sinasabi ng Biblia na kailangan ang tao ay maipanganak na muli. Hindi sa pisikal na kapanganakan, kundi sa espiritual na kapanganakan, na kung saan ay hindi maintindihan ng una ni Nicodemus, pero nung bandang huli, naintindihan niya na ang ipinanganak sa laman ay sa laman at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. At ang pinangalawa natin pinag-aralan, yung tungkol sa John 3:16 at 1 John 3:16. Ang pagkakaiba ng dalawang ito, yung John 3:16 ay ibinigay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, at ang pag-ibig niya ang siyang nagbigay nagtulak upang ibigay ang kanyang buhay para sa atin. Sa 1 John 3:16, kung paano binigay ni Kristo ang kanyang buhay, ay nararapat din namang ibigay natin ang ating buhay sa ating kapwa. Ang ibig pong sabihin, ang buhay na ating pong na nilalakaran po ngayon ay buhay na kung saan ay dapat ang maitaas ay ang Panginoong Jesus. Maliwanag po yan. At dito po sa ating pong pag-aaral ngayon ay pag-uusapan po natin yung ano ba yung isang bagay sa buhay natin na kapag tinignan tayo ng Panginoon, may pagmamalaki ka ng Panginoon. No? May pagmamalaki ka ng Panginoon. At tatlong tao ang pag-aaralan natin ngayong gabi sa Biblia na kung saan meron silang one thing, no? One thing sa buhay nila na hindi kailanman kinalimutan ng Diyos at ang Diyos ay naparangalan sa kanilang buhay. So pag-uusapan natin ngayong gabi ang buhay ni Pablo, ang buhay ni David, at ang buhay ng tawag dito ay ng isa pang lingkod ng ating Panginoon. At dito makikita po natin kung sino-sino po sila. At yung pangatlo na sinasabi ko ay si Mary, no? Si Mary na kapatid ni Martha. Ngayon, ano yung one thing sa buhay po nila na magbibigay ng impact sa ating buhay sa panahon po natin ngayon? Ngayon, pag sinabi pong one thing, ano po yung bagay na prioridad sa buhay natin na kung saan ay nakita ng Diyos na kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Sapagkat kung paano ang Diyos ipinagmalaki niya si Job. Ang sabi niya kay Satanas, nakita mo ba ang lingkod kong si Job? Walang katulad niya, no? May takot at may kabanalan, no? Ngayon, ipinagmalaki ng Diyos si Job. Ngayon, yung pag-aaralan natin yung gabi, ano yung one thing sa buhay ng tatlong taong ito na si Pablo, si David at si Maria na masasabi nating kahanga-hanga ang kanilang buhay. Kasi po, ang buhay po ng tao, kung titignan po natin, para po tayong bula. Nasa sandali, lilitaw, biglang mawawala. Walang makapagsasabi sa buhay ng tao kung kailan siya mabubuhay, hanggang kailan siya mabubuhay, no? At kailan siya mamamatay. Ang Diyos po nagdetermina po nito. Ngayon, habang buhay po ang tao, may purpose po ang Diyos sa bawat isa sa atin. At ang purpose ng Diyos sa bawat isa sa atin ay gamitin tayo ng Diyos upang maluwalhati si Kristo sa ating buhay. Sapagkat si Kristo po ang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan at siya rin po ang nagbigay sa atin ng pagbabago. No, hindi po natin kayang mabuhay ng mayroong pagbabago. Maraming ang bumili ng planner nung January, pero hanggang dun lang sila sa first page. Hindi na po nakukumpleto yung planner sa mga resolution nila sa buhay sapagkat hindi kaya ng taong magbago sa kanyang sarili. No, ang Diyos ang tutulong upang tayo ay mabago. Ngayon, ano ba yung prioridad natin sa ating buhay? Ano ba yung importante sa buhay po natin? Ano ba yung mga pangarap natin? Kung may mga bagay na nais na makita ng Diyos sa atin, ano yung one thing sa buhay po natin? Ngayon, sa ibang tao, yung one thing sa kanilang buhay ay yung relasyon nila sa kanilang kapwa. Friendly sila, mapalakaibigan. Kaya yun ang one thing na nakikita ng Diyos sa taong ito, na itong taong ito ay hindi masungit, palakaibigan. Yun ang one thing sa buhay niya. Yung iba naman, ang one thing sa buhay nila, yung pamilya nila. Na kapag masaya kaming pamilya, buo ang aming pamilya, walang pag-aaway, nagmamahalan, ito yung one thing sa buhay namin. No, ano yung iba naman, yung one thing sa kanila, yung career.
no, yung trabaho po nila, na yun ang wanting sana na-achieve ko, yung gusto kong mangyari, na pinangarap ko noon, nandito na ngayon ako sa pwesto ko, ito yung wanting ko. Ngayon, kapag katinignan tayo ng Diyos, lahat ba ng ito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ngayon, pag-usapan natin yung tatlong tao na sinasabi dito. At bago po yun, no, at makikita po natin dito, huwag natin isakripisyo ang mga importanteng bagay for the sake of argent. Kasi meron po tayong mga sinasakripisyong importante, akala natin importante pero hindi naman pala importante. Nasasakripisyo ang gawain ng Panginoon dahil akala natin yung importanteng yun talagang importante, hindi naman pala importante. Anong ibig mo sabihin niyan, Brother Abel? Minsan yung urgent na mabayaran ko ang mga bills ko, no? Ngayon gagawa ka ng paraan to the point na puro trabaho na lang gagawin natin, nakalimutan natin ang devotion natin sa Panginoon. Nakalimutan natin yung ating pagbabasa ng Biblia. Nakalimutan natin ang pananalangin kasi nga puro trabaho ang ginawa natin. Akala natin yung urgent na ginagawa natin na mabayaran natin yung mga bills natin sa ating pamilya, yun ang urgent. Hindi, ang urgent ay unahin natin ang Panginoon. Yung iba naman yung urgent sa kanila, gusto ko na mag-asawa, nagkakaedad na ako. Hanggang ngayon, wala pa rin akong asawa. No? Nasa oldest na ako, hanggang ngayon hindi ko pa rin, akala nila urgent na kailangan makapag-asawa na siya dahil may edad na siya. Pero hindi niya nakita na may tamang oras at kalooban ng Diyos para hindi magkamali sa pagpili ng asawa. No? Ngayon, yung iba naman, ang urgent nila, talagang hindi mo maintindihan kung talagang urgent o gusto lang nila. Ano po? Pag sinabing urgent, wag natin i-sakripisyo yung mga bagay na para sa Diyos. Kapag para sa Diyos, minsan yung urgent, isa-isang tabi mo muna. Hindi naman pala urgent yan eh. No? Ito yung immediate, ito yung kailangan. Unahin natin ang Panginoon. Kasi sabi yan sa Matthew 6:33, no? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Sinabi yung things doon, yung mga bagay na kailangan natin, hindi wants, no, yung needs. No? Kailangan natin ng pagkain, damit, inumin. Alam nyo ba, na bago po ginawa ng Diyos ang tao sa mundo, inilagay na ng Diyos ang pangangailangan niya. Nakita niyo po 'yon? No, bago ginawa ng Diyos ang tao, may puno, may halaman, may hayop, may pagkain, mayroon ng kakainin ng tao. At hindi ba tayo nagtataka nung si Adan at Eva hindi nagkakasakit? Wala namang damit. Ngayon nga sobrang lamig sa Japan eh. And kailangan mo makapal na jacket eh. O di ba? Ibig sabihin niyan, bakit nung panahon noon hindi sila nagkakasakit? Kasi nga, nung panahon yun, walang kasalanan. No? Pero dumating yung kasalanan. Kaya kailangan natin ang Diyos na magpoprotekta sa ating kalusugan, sa ating kaisipan, at sa ating emosyon. No? Kaya dito, makikita po natin sa Proverbs chapter 16, verse 1-3, na sa tao ang pagpaplano o yung paghahanda, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makapaghuhusga kung ano ang talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. So, sabihin, pag pinagkatiwala po natin sa Diyos ng lahat ng plano natin, lahat ng mga purpose natin, no, ay talaga namang iaayos ng Diyos yan, systematically. I-guide tayo ng Diyos. At ang gamit ng Diyos para ma-guide tayo sa tama at magawa natin yung one thing para sa Panginoon ay ang unahin ang Diyos, no, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Nandyan po binanggit sa talata yung salitang preparasyon. Nasa tao po ang preparasyon, hindi po inalis ng Diyos ang ating free will magdesisyon araw-araw kung ano ang gagawin natin. Aatin ba ako ng online Bible study ngayong gabi o hindi? Aatin ba ako ng church bukas o hindi? Nasa atin ang pagdidesisyon. Pero kung ipagkakatiwala natin sa Diyos ang lahat ng ginagawa nating preparasyon, magkakaroon po ng purpose ang ating buhay. At kapag nagkaroon ng purpose ang ating buhay sa ginawa natin para sa Panginoon, pangako ng Diyos, yung promise niya, hindi niya tayo pababayaan. Ipagkakaloob ng Diyos anuman ang ating kailangan. Maayos na pamilya, bayarin,
bahay, damit, o ano man ang kailangan po natin, alam na ng Diyos yan bago pa lang natin isipin o bago pa lang natin sabihin sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. At ipapahayag ko sa iyo ang mga kahangahangang at may wagang bagay na hindi mo pa alam. Alam nyo ba na kapag tayo ay nananalangin, hindi po talaga tayo marunong manalangin. Ang sabi sa Biblia, ang banal na espiritu ng Diyos ang tutulong sa atin at magdadala ng ating panalangin, sasalain ng banal na espiritu ang ating panalangin para dalhin sa Ama sa langit. Kasi po minsan nakakapagsalita tayo sa Diyos ng pangsariling gusto lang natin. So, gagawin ng Diyos X, hindi yan ang karapat-dapat. So, kukunin lang ng banal na espiritu yung anong karapat-dapat na kailangan na ibigay sa atin ng Diyos ngayon. Yun ang kukunin lang ng Diyos, yun ang aangat sa langit. At para umangat yun sa langit, kinakailangan i-confess natin sa Diyos anumang kasalanang nagawa natin. No? Para walang maging hadlang sa ating panalangin. Yan ang sabi ng Panginoon, tumawag ka sa akin at sasagutin kita. Ngayon, pag-usapan natin dito tatlong tao sa Biblia, ano yung one thing sa buhay nila. Kung ang Diyos merong Mission 316, dapat tayo meron din tayong Mission 316. Ano lang Mission 316 nitong taong ito, itong mga tatlong taong ito? Unahin natin si David. Yung one thing sa buhay ni Haring David ay to seek intimacy with God. Para kay Haring David, ang expression ng intimacy para sa kanya, no, ay unahin ng Diyos at papurihan ang Panginoon. Nakita niyo po yung asawa niya, si David, nung nakita si David ay sumasayaw, nagubad, no? Pinagtawanan siya ng asawa niya. Sabi ng asawa niya, itong haring ito, hari pa naman, no? Sayaw ng sayaw, nakahubad. Hindi niya maintindihan na kaya nagawa ni David na sumayaw ng ganon at magpuri sa Panginoon, nadala yung kanyang puso at espiritu para luwalatiin ang Diyos. Kaya yung one thing sa buhay sa kanya na nakita ng Diyos sa buhay ni Haring David kung paano siya magpuri at magluwalhati sa Panginoon. Kamusta po yung ating pagpupuri sa Diyos? Kamusta po yung ating pag-awit sa Diyos kapag tayo po ay nananalangin? Hindi ba kapag tayo ay punong-puno at talaga namang overfilled tayo ng Holy Spirit, talagang umaawit tayo na minsan hindi na natin alam yung sinasabi natin, pero sinasabi natin, thank you Lord for saving my soul. Di ba, kung nagluluto ka, kanta ka ng kanta, di ba? Kanta ka, di ba bakit ko ba ako kumakanta? Kasi masaya ka sa ginagawa mo para sa pamilya mo, sa asawa mo, kasi yun ang one thing sa buhay mo bilang nanay. Kaya naman tuwang-tuwa ka habang nagluluto ka, masaya ka, kanta ka ng kanta. Kasi po, yung mga ibang nanganay, ang one thing sa kanila, sila po yung serving mother. Lahat gagawin para sa kanyang pamilya. Yun ang ginawa ni David. Umaawit siya sa Panginoon hanggang siya'y mamatay. Isa lang po ang sinasabi ni David, purihin ng Diyos sa aking buhay at ipakikilala ko siya sa buong mundo na siya ang makapangyarihang Diyos. Sapagkat kapag nakita ng kapitbahay mo, nakita ng kapatid mo, ng asawa mo hindi mananampalataya, na sa kabila ng mga problemang dinaranas natin sa buhay, nagawa mo pang kumanta para sa Diyos, abay, bihira yun. Pero punong-puno ka na ng problema, ng stress, depression, lahat na lang tinanggap ng katawan mo, ng isip mo, ng emosyon mo, pero nagawa mo pa rin magpasalamat sa Diyos. Hindi sa atin yun. Yun ay galing sa Diyos. Hallelujah. Diba? Sa Diyos po galing yun, hindi po sa atin yun. Maliwanag po kayo. Kaya yun ang naranasin ni David. Basahin natin yung Psalm 63 verse 1 to 4. Ito pong sabi sa Psalms, mga awit 63, talatang 1 hanggang 4. Pakinggan po ninyo ang sabi ng Diyos. O Diyos, sabi ni David O Diyos, kayo ang aking Diyos. Hinahanap-hanap ko kayo. Nananabik ako sa inyo ng buong puso't kaluluwa na tulad ng lupang tigang sa ulan. Nakuha niyo po, kung yung lupa daw po ay tigang na tigang sa tindi ng init ng araw, pag bumagsak ang tubig yan, parang walang bumagsak na tubig. Nakuha niyo po? Ganun sinabi ni David ang kanyang ilustrasyon, yung kanyang emosyon, yung kanyang puso, yung kanyang pananabik sa Panginoon na marinig niya, no, ang Panginoon sa buhay niya. Hinahanap niya ang Diyos
No? Hinahanap niya Diyos. Kaya dito sabi sa verse 2, nakita ko ang inyong kapangyarihan at kaluwalhatian sa inyong templo. Ang inyong pag-ibig ay mahalaga pa kaysa sa buhay. No? Kaya pupurihin ko kayo. Pasasalamatan ko kayo habang ako'y nabubuhay. Itataas ko ang aking mga kamay sa iyo lamang, Panginoon. Kaya kapag si David po ay tinanong ng mga taong wala sa Panginoon, anong meron ka? Ano yung one thing sa buhay mo? Bakit ka ganyan kasaya? Bakit ka ganyan ka-apektado kapag ang pinag-usapan ay tungkol sa Diyos na hindi maintindihan sa buhay mo, na ang mga lumalabas sa bibig mo ay puro pagpupuri sa Panginoon? Kasi nga, dahil siya po ay filled with the Holy Spirit. Ito, sabi ng binasa po natin dito, sinabi ni David na kapag naging tama ang relasyon sa Diyos, pag naging tama ang relasyon natin sa Diyos, ano po ang mga nagaganap sa buhay po natin? Pag tama ang relasyon natin sa Diyos, ito po ang nangyayari. No? Tayo po ay nagkakaroon ng pag-ibig, no, na totoo sa ating kapwa. No? Nagkakaroon po tayo ng pag-ibig na totoo sa ating pamilya. Nagkakaroon po tayo ng totoong pag-ibig, no? At pagtiyaga sa ating trabaho. No? Sa lahat ng ginagawa natin, maging ang ating mga pangarap sa buhay, talagang gusto nating mangyari sa tulong ng Panginoon. Ang sabi sa mga awit 27 verse 1 to 5, ang Panginoon ang aking ilaw at tagapagligtas, sino ang aking katatakutan? Siya ang nagtatanggol sa akin, kaya wala akong dapat katakutan. Kapag sinalakay ako ng masasamang tao o ng aking mga kaaway upang patayin, sila ang nabubuwal at natatalo. Kahit mapaligiran ako ng maraming kawal, hindi ako matatakot. Kahit salakay nila ako, magtitiwala ako sa iyo, o Panginoon. Isang bagay ang inihiling ko sa Panginoon, ito ang tanging nanais ko, na ako ay manirahan sa kanyang templo habang ako ay nabubuhay, upang mamasdan ang kanyang kadakilaan at hilingin sa kanya ang kanyang patnubay. Sa oras ng kagipitan ay itatago niya ako sa kanyang templo at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Nung sinulat to ni Haring David, siya po ay nasa gitna ng laban. Pero ano ang sinabi ni David? Nasa gitna siya ng laban. Di ba kapag nasa gitna ng laban, ang isang hari ay hindi na mapalagay. Ang nasa isip ng hari, manalo, matalo ang kalaban. Pero ano ang nasa isip ni David? Ang sabi niya, ako ay manahan sa templo ng Panginoon magpakailanman. Hindi niya inisip yung panalo sa laban, matalo ang kalaban. Ang inisip niya sa gitna ng laban ay ang Panginoon pa rin. Sapagkat alam niya na poproteksyonan siya ng Diyos at ipananalo ng Diyos ang kanilang laban sapagkat nagtitiwala siya sa Panginoon. Sana po yan ang mangyari sa ating Pangulo. Alam niyo, kapag ang ating Pangulo nagkaroon ng takot sa Panginoon at sinunod niya ang gusto ng Panginoon at ginawa niya maging tama sa lahat, wala siyang maging sikreto. Lahat ng ginagawa niya talagang transparent, no? Ginagawa niya 'yun dahil may takot siya sa Panginoon. Ang ganda ng takbo ng Pilipinas. Ang ganda ng takbo ng Pilipinas. Tutulungan tayo ng Diyos para maiahon tayo sa kahirapan. Ganon din po ang isang nanay o isang tatay na kapag meron silang takot sa Panginoon, ang pamilya nila magiging maayos. Magiging maayos. Wala po diyang magkakaroon ng inggitan, galit, sama ng loob, sapagkat aayusin ng Diyos yan, sapagkat naglagay ang Diyos ng mga magulang na may takot sa Kaya tayo bilang mga magulang, responsibilidad po natin na maakay natin ang ating mga anak, no, sa Panginoon. Sapagkat hahanapin ng Diyos sa ating mga kamay, nasaan na ang anak mo? Ikaw lang ang nananagana sa espiritual na kailangan ng katawan ng espiritu mo. Pero yan bang espiritual na yan na tinanggap mo sa akin, ibinahagi mo sa iyong mga anak o hindi? Kaya yung one thing sa buhay po ni Haring David ay magbigay sa atin ng ilustrasyon na kung pinupuri natin ang Panginoon, dapat maging masaya din ang ating pamilya. Paano sila magiging masaya? Katulad ng saya natin na tatanggap sa Panginoon, dalhin natin sila sa Panginoon.
Amen. Kuha niyo po, yan ang nangyari kay Haring David. Bagamat marami siyang kinasuungang mga problema sa buhay, pinaalala naman niya ito sa kanyang mga anak. Ang totoo po niyan, si Haring Solomon, na anak niya kay Bathsheba. Pangalawang anak niya to kay Bathsheba, yung unang anak ni Haring David kay Bathsheba namatay dahil sa kasalanan. Pero nagsama sila, nagpakasal sila. At nung sila ay nagsama, nagkaroon sila ng anak at ito ang lumabas si Solomon. Ano po ang natutunan ni Solomon kay Haring David na kanyang ama? Sabi sa Proverbs chapter 1, verse 22 hanggang 30. Kayong mga walang alam, hanggang kailan kayo mananatiling ganyan? Kayong mga nanunuya, hanggang kailan kayo matutuwa sa inyong panunuya? Kayong mga hangal, hanggang kailan ninyo tatanggihan ang karunungan? Pakinggan ninyo ang pagsaway ko sa inyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. Ipapaalam ko sa inyo ang aking sasabihin laban sa inyo sapagkat hindi nyo pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin. At binaliwala ninyo ang lahat ng payo ko at pagsaway. Pagtatawanan ko kayo kapag napahamak kayo. Kukutyain ko kayo kapag dumating sa inyo ang paghihirap at mga pangyayaring nakakatakot gaya ng ipu-ipo at bagyo. Tatawag kayo sa akin ngunit hindi ko kayo sasagutin. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi ninyo ako makikita dahil ayaw ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot sa Panginoon. Tinanggihan ninyo ang mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo. Natutunan po ni Haring Solomon na sumunod sa gusto ng Diyos sapagkat ang sabi niyang Panginoon, dahil itong mga hangal na ito na ayaw makinig, ayaw magtiwala, ayaw magpaturo sa Panginoon, pag dumating ang dilubyo sa kanilang buhay, hindi sila tutulungan ng Panginoon. Unless magpakumbaba sila sa Panginoon at hanapin ang Diyos. Yan po ang buhay ni Haring David. Na-impluwensyahan niya ang kanyang anak. Kaya naman nung ang kanyang anak humingi sa Panginoon, hindi hiningi ni Solomon ang kayamanan. Hindi hiningi ni Solomon ang mahabang buhay. Hindi hiningi ni Solomon na lahat ng kalaban niya, matalo niya. Anong hiningi ni Solomon? Bigyan mo ako ng karunungan para mapangunahan ko ang mga taong ito na ibinigay niyo at pinagkatiwala sa akin. Your wish, no? Nagrant ang kanyang panalangin. Sinagot siya ng Diyos. Kaya naman itong si Solomon, sabi sa Biblia, nung panahon niya, walang matalinong masihigit pa sa kanya. Siya yung pinakamatalino nung panahon ni Haring Solomon. Yan po ang nangyari kay Haring David. Ngayon naman po si Mary. Ano naman po yung wanting sa buhay ni Mary? Ngayon, kung babasahin natin yung Luke chapter 10 verse 38 hanggang 42, nagpatuloy si Jesus at ang mga tagasunod niya sa paglalakbay at dumating sila sa isang nayon. May isang babae roon na ang pangalan ay Marta. Malugod niyang tinanggap sina Jesus sa kanyang tahanan. Si Marta ay may kapatid na ang pangalan ay Maria. Naupo si Maria sa paanan ng Panginoon at nakinig sa itinuturo ni Jesus. Pero si Marta ay abalang-abala sa paghahanda niya, kaya lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na nakaupo lang dyan ang kapatid ko at tinaayang ako ang gumawa ng lahat? Sabihin niyo naman po sa kanya na tulungan niya ako. Pero sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, hindi ka mapalagay sa abalang-abala ka sa maraming bagay, ngunit isang bagay lang ang kailangan at ito ang pinili ni Maria. Mas mabuti ito at walang makakakuha nito sa kanya. May mga tao po, no? Lalo na sa mga gathering, sa mga Bible study, sa bahay-bahay. Siyempre may mga pagkain yan. No, kapag ang host, no, yung nag-imbita, siya yung nag-imbita sa mga kapatiran na may Bible study dito sa bahay. Siyempre, halos hindi magkaundaga-aga yan sa paghahanda ng mga pagkain. Minsan, nakapokus na lang sila dun sa pagkain, pero nawala naman yung appetite nila sa salita ng Diyos. Aanin mo yung masasarap na pagkain yan, pero wala namang pumasok sa puso mo tungkol sa salita ng Diyos. At pag ikaw ay nakaranas ng problema, hindi mo makayanan yung pagsubok. Sapagkat nung kayo ay nagba-Bible study, ko naman po minamasama yung kainan sa Bible study. Ano po? Kaya lang nawawala po yung focus, yung purpose po ng Bible study. Yung Bible study, mag-aral ng salita ng Diyos, hindi puro kain.
Kasi magyayabangan yan. Masarap tong pagkain niluto ko, masarap tong inanda kong pagkain. Lahat magyayabangan yan. Hindi po nawawala yun sa Bible study. Yung nagyayabangan sila kung ano yung hinanda nila sa pagkain nila, sa mga bisita nila. Pero dapat, pagyabang natin ang salita ng Diyos. Ano ba yung natutunan mo sa pag-aaral natin? Biro mo, nag-aaral ng salita ng Diyos. Punta dito, punta dun, alis dito, alis dun. Hindi mapakali sa isang lugar. Dapat kung may Bible study at may pagkain na nakahanda na yan bago mag-Bible study. Di ba? Nakuha niyo po? Nakahanda na yan. Hindi yung kapag ka nagba-Bible study na, tayo ng tayo dito, alis ng alis, wala na po focus, hindi naiintindihan yung pag-aaral. Si Martha po, yun po ang nangyari sa kanya. Abala, pinagalitan pa, Panginoon. Panginoon, pwede bang sabihan mo sa tulungan ako dito sa kitchen? Ako lang ang nag-aasikaso Ilang dyan lang siya, nakaupo. Kasi nga, yun ang pinili ni Maria, ang makinig ng salita ng Diyos, sapagat yun ang gusto ng Panginoon. Naunahin mo muna ako. No? Hindi ako bumisita rito. Siguro sabi ng Panginoon, hindi lang niya masabi kay Martha, Martha, hindi ako bumisita sa bahay mo para pakainin mo. Bumisita ako rito para makinig ka ng salita ng Diyos. Biruin mo, bihira lang naman pumunta sa bahay mo si pastor. Bihira na naman pumunta sa iyo si kapatid para mangaral ng salita ng Diyos. Pagkatapos naubos yung oras sa kwento-kwento, pero walang naging pag-aaral ng salita ng Diyos. Puro kwentuhan lang ang nangyari. Yung pinaka-main purpose ng pagpunta ni Kristo kay Maria at kay Martha, idalhin ang salita ng Diyos. Pero ang ginawa ni Martha, naging abala sa maraming handa. Nihahanda kay Kristo. Minsan, ito, napapansin ko lang, minsan, nagiging wrong motive tayo. Kapag magba-Bible study, magpapasikat tayo. Marami tayong handa. Marami tayong papakain. Pero, dapat, hindi ikaw ang maging sikat. Dapat si Jesus ang maging sikat at matutunan natin yung prinsipyo ng Diyos na kapag dumating ang salita ng Diyos, kunin mo kaagad. Yakapin mo ang salita ng Diyos sapagkat baka nakawin ng iba. Nakuha niyo po? Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Yan ang sabi ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus kay Martha, Martha, si Maria, pinili niya ang isang bagay, yung one thing in her life, hanapin at pakinggan ang salita ng Diyos. Kamusta na po yung ating pakikinig ng salita ng Diyos? Kamusta na po yung Bible study po natin? Kamusta na po yung ating devotion? Marami natutunan. Nakakatulong ba ito sa ating spiritual growth? Malaking tulong yan. Diba? Kaya kailangan natin yan. Yan ang nangyari kay kay Maria. No? Kaya sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2 and 3, gaya ng sanggol na bagong panganak, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo hanggang makamtan nyo ang ganap na kaligtasan. Ngayon naranasan na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. At dito makikita po natin sa Hebrew chapter 5, 13 to 14, na hindi lang tayo dapat sa gatas ng salita ng Diyos, dapat kumakain din tayo ng karne para lalo tayong lumakas. Sabi sa Hebrews chapter 5, verse 13 to 14, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa. Yung mga bagong believer sa Panginoon niyang gatas ang kinakaininom. At walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain, yung meat, ay para sa mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. So, kailangan nag-grow yung ating spiritual life. Binigyan ng prioridad din ni Jesus kung paanong napakahalaga ng salita ng Diyos. Ano pong sabi ni Kristo sa Matthew chapter 4 verse 4? Na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaso yung iba naman, nabubuhay ang tao sa bibig ng iba. May hilig sa chismis. No? Nabubuhay ang tao sa mga social media. Kung ano ang naririnig nila sa social media, yun ang lumalabas sa bibig nila. Pero kung mabubuhay tayo sa salita ng Diyos
ang lalabas sa bibig natin ay salita ng Diyos. Kaya Amen. kapag may nagtanong po sa atin patungkol sa problema niya sa buhay, ang ibibigay natin ay salita ng Diyos. At para magkaroon ng kapangyarihan ang salita ng Diyos, tayo po muna ang natututo sa salita ng Diyos. Sapagkat mismong si Kristo, bago niya sinabi ang Matthew chapter 4 verse 4, tinukso siya ni Satanas. Kaya tayo, kung magbibigay tayo ng kapangyarihan o ng counsel sa isang tao, yung kapangyarihang tinanggap natin sa Diyos, kung paano tayo nakasurvive, no, sa problema na kinakaharap natin, yun din po yung ating ibibigay sa tao. Sapagkat wala tayong ibibigay sa tao kung hindi tayo nakatanggap mula sa Diyos ng pagpapala. Amen. Nakuha niyan? Kaya wala akong may bibigay sa inyo kung di mo na ako pinakain ng Diyos, ng salita ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon, nandito tayo at nag-aaral tayo sapagkat gusto ng Diyos na tayo ay lumago sa ating spiritual life. Ngayon, pangatlo. Sino yung pangatlo natin? Si Pablo. No, si Pablo. Ano po ang merong wanting sa buhay ni Pablo? To pursue God's purpose. Sino po ba si Pablo? No? Kasi sabi ng Bible, sa binanggit niya sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. Ito po ang sabi ni Pablo. Bago niya ito nasabi, no, pupunta tayo sa naging nakaraan niya. Pero nung siya po ay nabago na ng Diyos, nakita niya yung purpose niya sa Panginoon. Yung purpose niya, yung wanting sa buhay niya is to pursue God's purpose. Ito po ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 verse 12 to 14. At bago po ito sinulat ni Pablo, itong Philippians, tandaan po natin, nasa isang lugar po siya na kung saan, nasa dungeon po siya, nakatanikala. No? Nakatali po siya at sa kanyang pagsusulat, imbis na siya yung i-encourage ng mga tao sa labas, siyang nasa loob ang nag-encourage sa mga taong ito, sa mga mananampalatayang ito. Sabi dito sa verse 12 to 14, hindi ko sinasabing nakamtan ko na ang lahat o kaya'y naging ganap na ako. Sa halip, patuloy akong nagsusumikap para makamtan yun dahil ito ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Nung tinawag siya ng Panginoong Jesus, ito, mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay. Ngunit ito ang ginagawa ko ngayon. Kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan kong makamtan ang nasa hinaharap. Tulad ng isang manlalaro, nagpapatuloy ako hanggang makamtan ko ang gantimpala na walang iba kundi ang pagtawag sa akin ng Diyos na makapamuhay sa langit sa pamamagitan ni Kristo. Na ang kanyang buhay ngayon, isa lang ang purpose niya, magawa niya ang pinagagawa sa kanya ng Diyos. Ngayon ang tanong, ano bang buhay ni Pablo nung una? Si Pablo po, pag binasa niyo yung Acts chapter 7, 8, no, bago dumating sa 9, siya po ay mamamatay tao. Hindi po siya yung pumapatay, pero siya po yung nagpapasuplong, no, sa Sanhedrin para hulihin yung mga mananampalataya kay Kristo at pinapatay po ang mga Kristiyano noong panahon po niya. Siya po ang number 1 na taga-usig, taga-sumbong, no, sa Sanhedrin para itong mga Kristiyano na mga nagka-gathering para magpuri sa Panginoon ay mapapatay, makulong. No? Hanggang sa dumating sa buhay ni Pablo na siya po ay naglalakbay sa Damascus at sa kanyang pagkakabayo ay biglang dumating ang matinding sinag ng araw, yung liwanag, at siya po ay nabulag. At nung siya po ay nabulag at tumingala siya sa langit, ang sabi niya, "Sino ka, Panginoon?" Nagsalita, no, may nagsalita mula sa langit. At ang sabi ay, "Ako si Jesus na iyong inuusig." Nagulat si Pablo. Sapagkat ang inuusig lang naman niya, mananampalataya. Paano niyang inusig si Jesus? Ngayon si Pablo, may alam siya sa lumang kautusan. At may alam din siya patungkol kay Jesus. May alam siya tungkol kay Jesus. Sapagkat si Kristo ay naipako sa krus. Alam niya yun. Alam ni Pablo yun. No? Kaya nga sabi ni Pablo doon sa Galatians 2:20, ako ay napako sa krus na kasama ni Kristo.
Nabigyang linaw niya ang kahalagahan ng ginawa ni Kristo sa buhay niya nung siya ay na-born again. Nang siya ay naligtas. Kaya makikita po natin dito na itong si Pablo, sabi niya sa mga gawa 22 verse 6 to 16, ito yung patotoo ko kung bakit ako ay nakakilala sa Panginoon. Tanghaling tapat noon at malapit na kami sa Damascus, biglang kumislap sa aming paligid ang isang napaka-silaw na liwanag mula sa langit. Napasubsob ako sa lupa at may narinig akong tinig na nagsasabi sa akin, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nagtanong ako, sino po kayo? Sumagot ang tinig, ako si Jesus na taga Nazaret na iyong inuusig. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag pero hindi nila naririnig ang boses na nagsasalita sa akin. Ang nakaririnig lang ng boses ay si Pablo, sapagkat may purpose ang Diyos kay Pablo. Ang purpose ng Diyos kay Pablo, dadali niya ang salita ng Diyos sa mga Hudyo at mga Hentil. At kung paanong si Pablo, si Saul ay nagpapatay ng mga Kristiyano, ganun din ang ginagawa kay Pablo. Kamuntik-muntikan na siyang patayin. Inililigtas lang siya ng Diyos. Kung ano yung naranasan ni Pablong pag sa mga Kristiyano, pagsuplong sa pagpatay sa mga Kristiyano, yun ngayon ang nararanasan niya. Dadalin mo ang salita ko, Pablo. Magiging isa kang misyonaryo. Dadalin mo ang mensahe sa lahat ng tao. Kaya yung one thing sa buhay nilang tatlo, yung one thing sa buhay po nila, ay maliwanag na ilustrasyon po sa atin. Yung kay David, paano magpuri at magpasalamat sa Panginoon sa gitna ng lahat ng pagsubok. Kay Maria, kung kaano kahalaga ang salita ng Diyos, yan ang one thing sa buhay niya. Kay Pablo, to pursue God's purpose, yun ang one thing sa buhay niya. Forsaking those things which are, di ba? Sabi niya, and reaching forth, magpapatuloy at magpapatuloy ako. Kaya, ang sabi ng Diyos, ano ang one thing sa buhay po natin na dapat makita ng Diyos? Ito po ang one thing po natin. Sa Romans chapter 12 verse 1 to 2. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos. Ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. I-offer po natin ang ating sarili, hindi patay. I-offer po nating buhay. Sapagkat gusto ng Diyos na buhay kang ginagamit ng Panginoon. Buhay tayong ginagamit ng Panginoon. Kung ano yung plano ng Diyos para sa atin, perfect, peaceful, and powerful. Kaya dito po sa ating pinag-aralan ngayong gabi, isang bagay po ang pinaalala ni Pablo sa atin. Yung Galatians 2:20 and 21. Ito po yung huling talata po natin. Namatay akong kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na ipinamumuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Hindi ko binabaliwala ang biyaya ng Diyos dahil kung may tuturing na matuwid ang tao sa pamamagitan ng kautusan, walang saysay ang pagkamatay ni Kristo. Kaya pinahalagahan ni Pablo ang grasya ng Diyos sa buhay niya. Ang grasya ng Diyos, wala tayong ginawa, pero binayayaan tayo ng Diyos. Yan po yung grace ng Panginoon, unmerited favor. Talagang napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin. Kaya sana po makita ng Diyos yung one thing sa buhay po natin, na yung one thing na yan na sasabihin ng Panginoon sa buhay natin. Pinahalagahan mo ba ang pagsamba mo sa akin? Pinahalagahan mo ba ang salita ng Diyos para sa akin? Pinahalagahan mo ba ang pagkatawag ko sa iyo para ipangaral ang salita ng Diyos? Yan po ang natutunan po natin ngayong gabi. Sana po ipagpatuloy po natin yan. Kung nasimulan nyo na, tuloy-tuloy lang po tayo. Huwag tayong hihinto. Hanggang dumating ang Panginoon, magpapatuloy po tayo. Kaya tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon, sa gabing ito natuto po kami tungkol sa one thing sa buhay po ni David, one thing sa buhay ni Maria, and one thing sa buhay po ni Pablo, na ang lahat ng ito ay nagbigay sa amin ng malaking impact, Panginoon, bilang anak mo,
na kami po ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa gabi ito, kung hindi mo pa tinatanggap si Kristo, matagal ka nang nakikinig na hanggang ngayon, pero hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito na yung pagkakataon upang makamit mo ang kaligtasang binibigay ni Kristo. At kung nais mong gawin yan, pwede kang sumunod sa panalangin. Kakilang Diyos, Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito ako po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, tugasan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Binubuksan ko ang aking puso, Panginoon. Tinatanggap kita, Jesus, sa aking puso. Pinapapasok kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ako po nananampalataya sa iyong ginawa sa krus na ikaw ay namatay at nabuhay na muli dahilan upang ako ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan tinanggap ko po sa iyo. Tulungan niyo po akong mamuhay ayon sa iyong kabanalan at may bahagi ko po ang iyong pagliligtas na ginawa sa akin. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Pagpalain niyo po ang mga anak mo nandito po ngayon, Panginoon. Pagpalain mo ang kanilang mga kalusugan, pagpalain mo ang kanilang hanap buhay, pagpalain mo ang kanilang mga pamilya, pagpalain mo po ang kanilang hinihingi, Panginoon, sa iyo. Ipakita mo na ikaw ang Diyos na sumasagot sa amin pong mga panalangin. Salamat po sa buhay ng bawat isa at sa mga hindi namin nakasama ngayong gabi. Sana po minsan pa ay hipuin mo ang kanilang puso at makasama namin sila sa susunod na Sabado. Amen. Salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito binabalik namin. Pupulit pasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Panginoon. Amen. 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 Salamat po.